Kasama po natin ang spokesperson ng CAAP, si Sir Eric Apolonio. Sir, magandang umaga po. Yes, magandang umaga po sa inyong dalawa ni Sir Ted. Magandang umaga po. Sir, ito nga po, ang sabi niyo po dito sa inyong pahayag, meron sila until June 6, 2026. Yun naman nilang, yung kanilang financial obligations from 833.7 million, bumaba naman po yan sa 271.94 million pesos. Ano po ang mangyayari kung sakali man, ayaw naman natin yun ang mangyari, na hindi po makapagbayad agad ang AirAsia? Anong mangyayari dun sa mga nakapag-book na ng flights with them? Unang-una po ay tuloy-tuloy po yung pag-uusap ng management ng AirAsia at saka dito sa amin. Although binigyan namin sila ng final notice na until Saturday, June 6, no? Yung deadline, meron pong nakaredy tayong contingency plan just in case mangyari yung hindi nating inaasahan para hindi ma-disrupt yung travel ng mga pasahero natin. Okay. So, automatic po na talagang pag hindi sila nakapagbayad, suspended yung kanilang mga flights? And ano po yung sinasabi ninyo na may mga inihanda naman po kayong contingency measures, sir? Well, yung contingency measures po, siyempre makikipag-coordinate tayo sa ibang airlines para i-serve yung mga pangangailangan ng kung sakalit hindi na matuloy yung mga flights nitong nasabing airline. So, may possibility nga po yun na talagang pag June 6 hindi po nila nabayaran ito ng buo, suspended po yung kanilang operation, sir? Base po yan doon sa letter na pinadala ng ating Director General sa AirAsia. Hindi na po sila bibigyan ng pagkakataon na makapag-appeal or walang mga iba pang proseso na pagdadaanan, as in after, kung June 6 walang mabayaran, talagang yung mga flights nila ititigil at ililipat nyo po ito doon sa ibang mga airlines na po pwedeng makapaghatid doon sa mga pasahero na nakapag-book na. We're not closing the door. Siyempre, ang primary objective nito, yung mga tao, pasahero, hindi maabala. Okay? So, siyempre, nag-uusap nga po. Inaasahan naman natin na ma-settle to before that deadline. Dahil ayaw naman natin, because of money matters lang, maraming Maaberya. yung pasahero. Kaya Oo. kailangan balansehin din natin. Although may rules tayong sinusunod, but we have to weight everything kung alin ba yung pabor para sa publiko. But right now, today is June 4, uninterrupted po at normal itong flight operations ng AirAsia. Yes po, dahil unang-una po, nag-release na rin sila ng information, matuloy-tuloy sila dahil kahapon lang naman po nila na-receive yung letter and they were given 3 days upon receipt. Oo. Sir, Sir, kung okay lang po na malaman, ano nga po ba naging issue dito? Bakit umabot ng ganong kalaki yung kanilang financial obligations? well, historically, marami hindi lang itong airline na ito. If you notice, noong 2017, mas malaki yung issue, 7 billion sa isang airline naman. Nga it took the PEC Presidente Duterte ang nagsabi pa na kung hindi nyo settle ng 10 days, sasara ko yan. At naayos naman po yun at wala namang nangyari. So ito po nagsimula ito 833 billion but 2021 pa ho ito, million 2021 po hanggang sa ngayon. Tingnan po naman natin kasi yung nangyayari. Una noon nagkaroon ng COVID. Yeah. Walang pasahero pero tuloy ang bayad nila sa amin dahil hindi naman po pwedeng hindi sila singilin at saka ang nagiging issue diyan paano natin ito halin tulad natin sa credit card dahil unang-una yung mga billings ng mga galing sa probinsya hindi nagtatama doon sa billings na nakarecord sa kanila. So magko-contest sila ngayon. Ang naging issue, magbabayad sila partial because parang credit card. Kung hindi ka magbayad, putol ka. So at least unti-unti. Hanggang sa finally, na-resolve na 200 plus na lang at pinaaprobahan sa board. Kaya yun ang base ng letter na pinadala. Yung binabanggit niyo po nung before, it's because of the pandemic. Ito pong issue with AirAsia ngayon, naka-apekto po ba yung taas ng presyo ng fuel kung ba't nahihirapan din sila na makabayad? May effect po yun? Lahat po ng airlines may problema ng ganyan. Okay, oo. And sir, ang malinaw lang dito, kung sakali man wag nga sana na on June 6
Kung hindi magkasundo, may plano ang KAA para sa mga pasahero na nakapag-book ng flights. Yun ang sure. Tama po, dahil unang-una, hindi naman po kami pwedeng bumali doon sa order at batas po yun, ano? So, gumawa kami ng contingency plan para at least disaffected yung mga pasahero dahil ang kawawa rito yung pasahero. Oh, nakipag-ugnayan na po ba kayo sa AirAsia kung nag-aabiso na sila as early as now doon sa kanilang mga pasahero na posibleng maapektuhan ng flights? Hindi ko po alam, pero sa ngayon po, ang pagkakaalam ko, nag-communicate sila rin sa top management kayo, inaayos nila yung issue. Opo, kumbaga dito po, ang prinsipyo, meron kayong dapat na bayaran, maaari meron kayong mga contest kung magkano ito, pero importante, bayaran nyo. Yun po yun. No? Yan ang issue ho dito. Bayaran Tama ninyo, po. hango doon sa legal na komputasyon na tinatanggap po naman ng airline. So meron lang po itong mga due date, ika nga po, Director. Okay. Kumusta na po itong air asset si Zaldico, sir? Well, so but po, pareho pa rin po, nandito po yung mga related sa kumpanya niya, nandito naman po lahat yun. Yung pong tatlo, andun pa rin po at binabantay naman namin yan dahil may freeze order yan. Yung isa sa Singapore, yung jet at dalawa dyan sa Malaysia. Ito po nandito, sir. Can you refresh us? Ano pong mga air assets po ito, sir? Actually, hindi ho direktang nakalagay sa pangalan niya ito dahil kumpanya po, nakasama siya doon sa korporasyon. Opo, ito ho'y mga helicopter ho ba, aeroplano? Helicopter po at saka may isa o dalawa yatang maliit na aeroplano. Opo, ito ho ba yung Gulfstream o ano lang ho ito? Mas mababang klase? Mababa po ito. Ang nando sa Singapore po yata yung Gulfstream. Yun yung pinakamahal Alright, so ito pong tatlo na air assets dito, frozen din po ito, meaning hindi maaari po nilang gamitin. Ay, yung nandito po, wala. Hindi ho na ginagamit. Naka-park lang ho doon sa mga hangars at identify naman po namin yung areas. Yung pong naandoon sa Malaysia at Singapore, hindi rin po ginagamit. Hindi po at may order po yun Sino nagbabayad ng parking fee? Yan po ang hindi ko masagot sa inyo dahil galing ho, hindi ho sa amin napag-utusan lang po kami na i-monitor at bantayan yan Pero di ho ba kung sa Singapore tsaka sa Malaysia ito, nasa ang airport ito, saang hangar? Meron po, nakalagay po doon sa official information. Opo, pero di ho ba may renta yon? Tama po, they have to pay doon sa parking maintenance fee. No? Oh, alam nga naman mga Pilipino pa nagbabayad ng renta nun. Hindi ko po, ayun nga po sir, hindi ko masagot dahil una-una hindi po sa amin galing yung order. Pag-utusan lang po kami na preserve, maintain, bantayan yung mga air asset na under freeze order. Oo, kayo na pag-utusan lang nino. Doon po sa yung pong nag-imbestiga doon sa flood control. Yan ba Hindi ko lang ma-recall. AMLAC ba yan o ombudsman? AMLAC ko ata. Hindi ako sir sure dahil medyo matagal na to, nakalimutan ko na. Opo, pero kami hindi namin nakakalimutan ito, no? Itong isyong ito ng flood control scandal at itong alleged ill-gotten wealth po ni Zaldico and his family. Itong nandito ngayon sa Pilipinas, ang hangar ito? Marami ho iba-ibang lugar yung nakapark but monitor ho yan at hindi ho talaga po pwede makalabas yan. Unang-una, cancel na yung permit. Dahil mag-a-apply sila, kung lilipad sila, mag-a-apply sila sa ka-app ng flight plan. Oo. Hindi ho sila i-allow, kaya nandun lang po yung air assets. Ayun. So, kumbaga, nakatenga lang ito, hindi ito pwedeng ibenta, hindi pwedeng ilipad. So, yung declared na owner nitong kumpanya, bahala sila sa buhay nila to maintain pa rin yun. Kung gagalawin o hindi. Ganun po. Tama po. Alright. Again, to repeat, sir, ang nandito po ngayon sa Pilipinas ay 2 helicopter, 1 eroplano.
No po, ang isang eroplano po ay nasa Singapore, yung sinabi niyo kanina, at 2 helicopter diyan sa Malaysia. All the rest so, if I'm not mistaken, mga 7 o 8 yun na air assets, but hindi direktang nakapangalan sa kanya, but Oo. konektado ro sa mga kumpanya. Ito yung nandito sa Pilipinas. Ayun, opo, para humaslaro. O sige, so kami po muli makikibalita, Director, kasi nga po, sabi nga ninyo, matagal na itong isyong ito, higit na po 1 taon, pero ika nga po natin, huwag natin kakaligtaan po ang patuloy na paghahanap po ng hustisya at katarungan ng ating mga kababayan. Salamat po, Director. Maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you. Director Eric Apolonio po, ang spokesperson din ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.